Okay, medyo emergency update to. So, nagkakaroon tayo ng bagsak sa BTC. Ipapakita ko lang kung bakit medyo may pagka-emergency update. So, sa BTC, bagsak tayo. Ito no, lahat to. Most likely pati alts no, kasi FTM bumabagsak din. Makikita natin SPX at Nasdaq, Dow Jones bagsak. Ang volatility index ng S&P 500 ay mataas. Ang DXY bumabagsak din, which is weird, no? Bumabagsak din ng DXY. Bakit kaya? Bakit kaya, no? So, ang pinaka lagi nating constant na nakikita, at least ito na naman yung pusa na dumadayo sa amin. So, yung mga dati pa nating mga updates sa news, ang isa sa mga pinaka-constant niya yung jobs report na hindi ganun kalakasan ng bagsak or malakas pa rin ang labor market. Ngayong araw mapakita natin, meron tayong medyo delikadong sign ng pagbagsak ng jobs report. So titignan natin, zoom in tayo, itong araw na to. Ang non-farm payroll natin bagsak, no? Mababa to, no, kumpara sa forecast. Ang unemployment rate natin tumaas to, no? Ibig sabihin dumami ang nawalan ng trabaho kumpara sa forecast, no? So ibig sabihin humihina ang labor market. Humihina. Ngayon pa lang tayo nakakita ng medyo malakas na paghina ng labor market. Okay? So bakit to problema? Bakit nagdadam ang market sa dapat bullish yun, no, na nawawala ng trabaho ang mga tao kasi eventually bababa ang inflation, no? Pero may malaking problema yan kapag ang interest rate natin mataas. Kapag ang interest rate natin mataas, habang malakas ang pagbagsak ng employment, or basically mabilis ang pagtaas ng unemployment, ang kakalabasan, isang kukuha ng pera ang mga tao. Hindi sila most likely pwede makahiram sa bangko kapag mataas ang interest rate. Okay? Wala silang emergency funds kasi mahal ang interest rate, no? Kung hihiram sila, mas lalo silang mababaon sa utang ng ganito kataas ang interest rate. Kapag tumataas naman ng unemployment, nawawala ng trabaho ang mga tao, walang source ng pera. So saan sila kukuha ng source ng pera? Most likely sa investment. No? Investment tayo kukuha. BTC, SPX, ito papakita ko na kung bakit napaka-importante itong update na to ngayong araw kasi meron tayong breakdown. Clear breakdown to, no? Breakdown to, no? Meron pa siyang may gap pa ba to? Wala na atang gap to, no? Meron siyang maliit na gap dito, so pwedeng i-retest pa to, pero malaki tong bagsak na to, no? Malaki to. Medyo clear na breakdown to. Kumpara dito sa mga to, no? Medyo sideways na breakout tong mga to. Pero ito, malaki agad ang ibinagsak, no? Yung pre-market, malaki yung gap, no? So kung ito na yung maximum na pwede kong ilapag tong tawag dito, itong trend line na to. Hindi ko na pwede gawin to, no? Kasi wala na tayong mga pagtatamaan ng mga week down natin. Ito nga hindi nga perfect, no? Dapat ang itsura niya ganito, no? So kung ganyan ang itsura, mas delikado ang itsura nito, no? Pero isinagad ko na, undoubtedly clear breakdown to, clear breakdown. So makikita natin dito pa rin yung technical target natin, galing dito yung height ng starting point ng natin, rising wedge natin, and inilapag ko lang dito sa breakdown point at babalik siya dito sa mga area to, no? At doon din natin makikita yung 20% na rule of thumb sa stock market, na kapag punta tayo ng 20% na pagbagsak na dump, ay nang madalas confirmation or start ng bear market. Okay? Nasdaq, tignan natin. Si Nasdaq, breakdown din. Okay? Pwede ka pa bang iganto to? Possible pa naman, no? Possible. Kaso ang problema, dalawa lang yung dalawa lang. So better kapag actually maraming touches ang trend line natin. Baka ganito dapat ang touches ng trend line, no? Hindi natin sure. Baka pwedeng ganito rin to.
Yan. So, Control Z ko na lang. Pakaingay ng pusa dito sa labas. Pasensya nyo na lang. Falls 10% from record high. SPX. Dips to 12.9%, no? From 13 po, ano ba to? Di ko maintindihan kung sinasabi na ito. USQ to earnings pala to. Earnings. Mababa yung earning growth. No? Bumagsak, no? Ibig sabihin, meron tayong parang sign or tipong start. Di naman confirm pa, no? Pero signs ng start ng recession. Sign lang signs. Baka hard landing ang papasukan natin at hindi soft landing. Hindi natin gusto makita na malakas bigla ang pagbagsak ng jobs report. Okay? Pag yung weakening ng labor market, hindi natin gusto makita ng malakas agad ang bagsak. Okay? Kasi hindi pa tayo nagre-rate cut. Okay? So, sa September pa ang kakalabasan ng rate cut, no? At least minimum sa September. Ano pa lang, kaka-August pa lang, no? So, meron pa tayong at least around, kasi alam ko sa September ng 3rd week ng September, ang next FOMC meeting. So, medyo matagal-tagal pa ang next rate cut, kumbaga, kung magre-rate cut man, no? So, medyo almost sure na yon sa tingin ko na magre-rate cut na. Medyo nakakaba yun kasi nagpapakita na tayo ng signs ng dump. Meron tayong breakdown. Tignan natin yung volume, Wala pa to, no? Wala pa. No, kasi ka-start pa lang ng kaabukas pa lang ng S&P 500 hanggang 4 AM. Tama ba? 4 AM ba o 3 AM? Nakalimutan ko na. Pero ang start niya kasi 9:30 PM. Di ko kabisado kung hanggang anong oras natatapos tong market niya. Or kung anong oras mag-close. Pero yun ang kailangan natin bantayan. Okay? Na meron tayong breakdown sa stock market. Okay? So, dati ko nang sinasabi to na mukhang itong push up na to, baka final wave na to. Medyo nababackupan siya ng breakdown natin ngayon. No? Nababackupan siya. Yung idea na yun, nababackupan ng breakdown na to. Kasi, ganun naman talaga dapat. Kung patapos na, dapat mag-breakdown na eventually. So, nag-breakdown naman siya. Okay? Sa BTC, ito yung hindi ko sure. Okay? Alisin na natin tong economic events. Sa BTC, hindi ko pa rin sure to. Itong malaking ABC correction na to. Pero kung ganun ang ginagawa ng stock market na tinapos lang talaga ang 5 wave counts niya, dapat makaka-expect tayo ng multi-year bear market sa stock market afterwards. Okay? Multi-year bear market, ibig sabihin mga tipong 5 years at least, no? Kung ganun man ang gagawin, no? Hindi ko sure kung 5 years, no? Kasi ang dalawang beses kasi nag-recession sa ABC correction ni S&P 500, no? So papakita ko lang saglit, Pwedeng hindi pala 5 years, sorry. Baka masyado ako pessimistic, no? Weekly, alisin muna natin tong volume. Naglalag si TradingView. Yan, alisin muna natin si volume. Niliload niya ata kasi si volume, no? So, 3 years to. Ito, mula dito hanggang dito, 2 years. So, kaya ako nasabi 5 years kasi meron tayong span of, of ganito habang, sorry. Date range. Ganito habang dump or sideways movement na mula 9 years to, no? 9 years. 2000 hanggang 2009. Pero kung sasabihin natin ABC correction na yung mabilis ang ABC correction, siguro mga mga 2 years, no? 2 years, tignan natin dito. Ito 1 year lang ata ito, no? 2009. Ano yung start na ito? Hindi ko makita yung titignan natin dito. Patapos ng 2007, so most likely 2008 hanggang 2009, no? Na medyo so basically medyo over ng 1 year and 3 months siguro, no, itong dump na to. Tapos ito 2 years na dump. Okay? So, ang pwede pala natin ma-expect, hindi pala 5 years, no? Pwede natin ma-expect 1 year na bear market. Kung gaano man kalaki ito, hindi ko sure, Hindi ko sure.
kung babagsak man siya, kung tutuloy man to, no, kailangan makakita tayo ng ano ng mga susunod pang candlesticks dito na mag-hold or basically mahuhulog na hindi makabalik sa taas. Kung bearish na tayo, kung bearish na. Okay? So ito ang ano, hindi ko rin maintindihan bakit bumabagsak rin si DXY. So technically kapag mabagsak si DXY nagtatago ng pera ang mga tao pero hindi alam kung anong gagamitin o saan gagamitin. Pwede ring affected siya ng economy na mag-aaroon ng recession din. So actually tignan natin yung mga recession saglit. Lagyan natin ng interest rate. Ito, Fed Reserve. So ang interest rate natin, huwag tayo sa weekly, siguro sa daily tayo. Tama ba to? Ba't parang hindi ko makita yung mga dati nating weekly? So, taka lang babalik ta rin ko. Masanay ako sa interest rate na nakatingin muna. Interest rate. Interest rate ito. Ayan. Pares naman pala ito, no? So, buburin ko lang to. Tapos, pasok natin si DXY. Gusto ko lang makita kung anong itsura ni DXY kapag nagkakaroon ng rate cut. Ano to? Sorry Yan. So, okay na yan. So dito yung dito yung dalawang start ng bear market na mga stock market tsaka kung ano pang iba pang klaseng mga risk on assets, no. So nagdadump rin pala si si US dollar, si DXY sa rate cut. Nagdadump din, no. So andi dito banda, nagpa-pump siya nung medyo flat na, nagpa-pump na konti, then babagsak pa ulit. Okay? So, pwede pala natin ma-expect na hindi meaning na bumabagsak si DXY laging nagpa-pump ang stock market at BTC. Hindi pala lagi ganun. More like may naka-ready lang, may nakahanda lang na pera na pwedeng ipambili. Okay? Pwede rin kasing pambili para sa sarili yan na hindi investment, no? Kapag mabagsak ang DXY. So medyo medyo okay. Kailangan din natin pag-isipan kung anong gagawin, no? So, kasi lahat to, no, pulado lahat. Tapos ito naman si volatility ni SPX, first time nagkaroon ng malakas na pump, no? Since 2020. No, malaki to, no? Malaking pump to na volatility. Ibig sabihin ang trade ngayon sa S&P 500 medyo volatile. Kapag volatile siya, ibig sabihin maraming nagte-trade most likely, no? So hindi pa natin siguro makikita sa volume yan ngayon. O malayo pa yung oras na pwedeng mag-close ang market, pero medyo mataas na agad tong volume ni SPX hanggang 4 AM pa ata to or 3 AM, nakalimutan ko na. Okay? So pwede natin ma-expect eto suportado ng volume ang break na to kasi ang volatility natin mataas sa SPX, no? Ito, volatility S&P 500 index, no? Ibig sabihin malakas ang volatility ni SPX ngayon. Okay, so medyo sure na may breakdown tayo sa SPX, ha? Kailangan natin tandaan yun. So ito si BTC kaninang umaga nagpa-pump to actually, no? Andi dito siya banda sa mga area to, no? Naglalagay ako ng mga linya kaso wala ako sa kwarto niyan, pero nakapag-short pa ulit ako dito sa bandang, so nung unan medyo nagmadali ako 64,500, nagdagdag ako ng short. Tapos kani-kanina lang ata ng mga 1 or 2 hours ago nag-retest ulit siya dito. So dapat dito dapat ako papasok ulit. Pero nakapasok lang ako dito sa mga banda. Nakapasok ulit ako dito ng 65,400, no? Mga ganyan, 65,400 na price na re-enter ako. Kaso maliit na lang yung nadagdag ko, no? Malaki yung dagdag ko sa sa 64,500. So banda dito,
Banda dito ako pumasok, 64,500. Kasi meron siyang some sort of maliit na support dyan. Maliit lang na support yan, no? Pero ang pinakamalaking support ay itong dalawang linya na to. Itong dalawang linya na to, ha? Papakita lang natin. Punta tayong daily. Meron tayong daily level dito. Meron tayong isa pang daily level dito na binreakout. Ginagamit as resistance to dati. Breakout, ni-retest, pump. Tapos, breakdown, retest, dump. Okay? So, magandang rejection to kasi close below, no? So ito, nakita ko tong close below na to, inaabangan ko talaga tong tong week up na to. Kaso tulog ata ako nito, di ko sure, or baka nung hapon to kaso may mga nagtatrabaho kasi dito sa renovation no? Pero kaya kaya ang hirap matulog, so nakatulog pa ako ng mga bandang hapon. Anyway, so ito ata yun. 6 AM ba o ito ba? Basta hindi ko napasukan to kasi binabantayan ko tong mga area to ng umaga. Then eto kaninang gabi lang ata to. Tama, 21:00, no, 9 PM kaninang gabi lang to. Buti naka-enter pa ako ng isa pang beses dito kasi nag-enter ako dito banda kasi natakot ako dito actually, no. Ayaw mag-enter ng medyo parang hindi parang magpa-pump, no, kasi malakas tong candlestick pattern na to, yung tsura na ito, no. Medyo may pagka-hammer siya at titignan natin ang volume. Medyo suportado ang volume. So medyo nagdadalawang isip ako dyan. Kaso at the same time kasi hindi siya nag-close above. No, ayun yung concern ko rin na baka kailangan mag-short talaga kasi hindi nag-close above to. Okay? So kahit man may volume spike to nang hindi nag-close above to, medyo walang breakout. Walang confirmation ng breakout yan. Nakalabasan. So dino-double check ko kung in case na magpa-pump dapat dito pa sa mga 66k area, no. Pero hindi pinagbigyan kaya kaya hindi ako na-enter dito agad-agad. Pero nung nag-retest dito kaninang 9 PM naka-enter ulit ako kaso maliit na lang talaga, no. So anyway, etong kay BTC, no, most likely paparating yan nito at least ito, no, yung 61k naman. 61k ito at least dito sa bandang 0.5 or dito sa 60k area, 59k. Okay, kailangan natin bantayan to since medyo mataas ang pagbagsak ng natin ng labor market natin, baka more than to ang naiisip ko kasi breakdown tayo sa SPX at Nasdaq. Okay, pero sa kasi pa weekends na, no. Anong araw ngayon? Paano ko ba titignan? Friday ngayon, bukas Saturday na. So mamayang 8 AM, most likely magpapahinga yung dump na ito. Magpapahinga yung dump or magpapahinga yung pump. Kung ano man, dump or pump, depende. Pero most likely baka hindi masyado malaki ang galaw na ito sa weekends. Hindi natin sure, pero madalas ang weekends kasi hindi masyado nagagamit as some sort of magandang trading time kasi hindi masyado volatile or walang masyadong volume, no. So kung ngayong araw medyo bagsak tayo dito, baka mag-consolidate lang tayo dito muna, tapos doon natin may isip kung magpa-pump na ba or magda-dump. Pero yun nga sa SPX kasi ngayon lang gumalaw tong candle na to nung nag 9:30 AM na. 9:30 o 8:30 ba? Basta bandang 9 o'clock, no? Nung nag-dump na si SPX at si Nasdaq. Okay, pati rin data si DXY nung nag-dump, no? Bagsak din to, no? So, gusto ko lang kayo maging aware na etong dump ni SPX, etong dump ni Nasdaq, may signs of reversal to. Okay? Signs ng reversal to, At hindi siya tipong reversal na correction na maliit lang. Baka baka bear market na multi-year. Baka lang hindi ko pa masasabi ng exact kasi hindi pa lang to, isang candle lang to sa potential na napakaraming candle na prediction. Okay? Medyo malayo pa. So hindi pa natin masasabi, baka biglang mamaya mga 2 AM mag-bounce up to bigla, no? Hindi natin masasabi. Okay?
So, may expect natin kung nagda-dump ang stock market, baka rin baka humabol si BTC at humahabol nga naman siya, no? Ayusin lang natin 'to. Okay, humahabol nga naman siya. So, ayun lang ang gusto ko emergency update sa inyo, no? Na meron tayong breakdown SPX, Nasdaq, Dow Jones at si DXY bumabagsak din kahit dapat hindi kung sa relationship lang ng DXY into stock market dapat nagpa-pump si DXY. Pero most likely kaya siya nagda-dump din kasi kumukuha ng pera ang mga tao kasi mataas ang pagbagsak ng jobs report. So kukuha ng pera, kukuha ng dollar, siguro magwi-withdraw ng pera, magwi-withdraw sa investment at panggagastos sila most likely siguro. Hindi natin masasabi or magtatago in cash talaga na literal na cash, no? So, ayun lang concern ko. Total 3 siguro, last na one na to. Total 3. Tingnan natin kung gaano kalakas ang dump. Wala pa rin, no? Ganun pa rin ang galaw ni Total 3. Nire-respect pa rin naman yung trend. So, mukhang may descending channel lang naman dito. So, medyo mahina talaga si Alts, no? At si BTC mukhang babagsak talaga dito sa mga area to. Volume. Di pa naman natin makita sa volume na mukhang malakas ang bagsak nito, no? So, kasi yung RSI natin nag-breakdown ng 50. Which is hindi maganda yon. So, may expect natin may lower targets pa to. Baka hindi lang 61k to or baka lower than. So, weekly naman, hindi pa naman siya nagbe-breakdown, no? Pero nakakita tayo ng rejection. So, napag-usapan na natin yan na potential meron tayong rejection sa SMA, then magbabaon sa 50 RSI sa weekly. Okay, so siguro yun lang yung update. At mag-ingat-ingat na lang tayo kasi baka itong itong paparating na rate cuts baka mas malala pala, no? Hindi ko sure. Pero once na matapos lahat 'yon, pag natapos na ang pain, sabihin natin kung ganito ang gagawin, no? Napakagandang opportunity para bumili nito, no? Sabihin natin hindi naman ganyan at ganito gagawin. Di na natin mausog to the right. Usog lang natin dito. Ayan. Yan. Yan. Sabihin natin ganito lang ang gagawin ni BTC na kaso dapat pala magpapampa na isang beses to, no? Wala pa, hindi pa natin makikita yung ito, kailangan makita natin to bago to. Pero anyway, kung ito man ang gagawin, magandang entry point pa rin to para sa third wave na napakalaki, no? So, ang problema lang kapag hindi niya ginawa to, medyo baka may mali tayong bilang para sa bulls. Which is malabong ganito ang gagawin nito. So, eto lang yung nakikita kong way, no? Makikita yung third wave, hindi ganun kalakihan. Mas malaki yung 1. Nakakaiba. Na 1, 2, 3, 4, 5 na ganitong klaseng wave count. Medyo mababa yung probability nun. Pero sabihin natin ganyan na talaga. Eto, no? Sabihin natin ganyan na talaga na ganito ang third wave, fourth wave, fifth wave, baka dito na yung start ng ABC correction, no? Medyo hindi ko lang sure. Kasi kakaiba tong 1, 2, 3, 4, 5 na to. Masyadong maiksi yung number 3. Okay? Ayan, napaka-iksi ng number 3. Parang hindi siya valid, no? Hindi siya, sa tingin ko hindi valid. Pero lang, no? Pampalubag-loob lang in case na may paniniwalaan tayo sa bulls. Kasi gusto natin actually maging bulls, no? Gusto natin maging bias ang bulls. Pero yun nga, gusto ko rin kayo bigyan ng hard facts na talagang problematic yung pump natin na to. Sa tingin ko, problematic tong pump na to. Okay. So, ayun lang siguro update natin. Next time na i-update kung bakit pang meron pa, bakit parang nagto-turn bearish na ako, no? Actually, dati pa akong bearish. Dito pa lang bearish na ako. At ito, sapilitang bullish dito sa part na to, no? Pakita ko lang saglit, ha? Ito. Bearish ako dito. Yan, dito sa part na to, bearish ako. Sapilitang turn into bullish dito, actually, no? Kasi, nag-break tayo dito. Yan.
Nag-break tayo dyan. So, dapat bullish to. Pero for some reason, yung pump niya, kasabay niya, bad economy or negative na data sa labas ng crypto, no? So, kakaiba yun. Wala pa tayong nakikitang pump na na may problema ang ekonomiya at nagpapump tayo. Wala pa ata tayo nakitang ganun. Ito lang siguro yung nakita natin, no? Actually, may problema tayo dito pero hindi ekonomiya yung problema, no? Yung ano yan, yung pandemic at most likely ini-stimulate yung spending power ng mga tao. Mas maraming makaka-spend ng pera kasi nagprint ng pera, no? Nagprint ng pera. So, ang kalabasan, sa mapupunta yung extra sa investment, no? So, economy problem to, pero in a positive way na papasok yung pera. Ito kasi, itong problema dito sa pump na to, palabas ang pera. Okay? Palabas or paunti ang pera, kumbaga. Ito para may ang pera, ito paunti ang pera. No? So, paano ang BTC ko walang USDT or US dollar, no? Or mahina ang US dollar, kumbaga. Tama ba sinasabi ko? Or yung pasok ng pera, mahina. So, makikita natin yon sa jobs report, humihina. Hihina ang pasok ng pera. Ang interest rate, mataas. Hindi ka makakahiram ng pera sa bangko. Mahina ang pasok ng pera sa mga taong mag-invest. Okay? So, ganun ang logic, no? So, eto kakaiba to. Okay, kakaiba to, no? Sa tingin ko, medyo tumataas ang probability na ito. Etong ABC correction natin, malaking to, no? So, baka kaya hindi ako makampante na 5 waves to. Hindi ako makampante at up until dito, bearish pa rin ako. Baka kasi itong ginawang to, malaking fake out pala. Papunta sa lower lows, no? Ayun lang yung nakikita ko, pero hindi ko guaranteed yun, no? May something weird lang talaga na hindi ko ma-explain or hindi mataas ang probability sa ngayon sa nakikita ko, pero baka lang just in case sana aware kayo doon, no? Gusto ko kayo maging aware sa paparating na kung ano man mangyayari. Okay, anyway, yun lang yung update natin. Ingat sa trades at GG's boys.